Hello, what's up guys? Nandito na naman si Mr. Bin TV. Pag-uusapan lang natin tong issue sa West Philippine Sea dahil tumitindi. So, magandang balita to. Intro muna tayo bago magsimula. Ayun nga, nagsalita na si AFP spokesperson Aguilar sa atin. So pakinggan natin ang pahayag niya sa mga pangharas ng China sa ating mga PCG Coast Guard. Let's go! There were instances of harassment, particularly shadowing operation, but this is the first time that they tried to cross the bow of our naval vessel, which is LS-507, which is a kind of... Ayun nga, nagsalita na si Colonel Aguilar sa ginagawa ang hakbang ng China para hinaharas yung ating mga Philippine Coast Guard. Kaya ngayon, nagsabi na ang Pangulo na susuportahan niya na magdagdag tayo ng karagdagang mga barko para dipinsahan ang ating mga teritoryo dito sa West Philippine Sea. At saka si Admiral Abo nagsalita na rin na walang isusukong kahit katiting na isla sa ating mga sakop ng ating teritoryo. Dahil kailangan natin ipaglaban dahil mahirap na baka agawin ng China. Dahil yung Pag-asa Island kanina nagkabangayan na naman, nag-radio challenge dahil sinasabi ng China na sa kanila daw din yung Pag-asa Island. Kaya kanina radio challenge ng Philippine Coast Guard ang China Coast Guard kanina. Kaya sabi ng China, amin yan, bakit kayo ng radio challenge? So kailangan talagang paigtingin ang seguridad dito sa ating mga teritoryo dito sa West Philippine Sea dahil masilan tong usapin na to sa West Philippine Sea dahil hindi natin basta-basta daanin sa gera dahil tayo ay wala pa tayong kakayahan makipagdigma ng China. Kung kailangan gawin ng diplomasya, patupad muna natin ng diplomasya, sabi ng AFP Colonel Aguilar. So kailangan sila magsampa na naman ng kaso doon sa international court para maraming kakampi sa atin dahil talagang wala sa hulog yung China, sabi ni Colonel Aguilar. Kaya sabi niya may panibagong magsasampa na naman daw ng kaso doon sa IB Tribunal doon sa Amerika. Kaya sabi niya tuloy-tuloy lang ang pagpapatrolya natin. Kung kailangan iwasan na lang yung Philippine Coast Guard muna kasi kulang pa tayo sa mga barkong pandigma. Kaya nahuli na tayo sa panahon dahil simula nung nawala si Marcos hindi na nadagdagan ng mga barkong pagdigma natin. Kaya nagsasalita na rin yung Pangulo. Pakinggan natin ang sasabihin niya. Mga kaibigan na karatig bansa at kahit na yung galing sa malalayo ay tinutulungan tayo para pagandahin at patibayin ang ating Coast Guard. Kaya ngayon tuloy-tuloy ang pagpapalakas ng ating sandatahang lakas. Yun ang sabi ng Pangulo para madipinsa natin ang ating mga teritoryo. Kaya sabi ng Pangulo na magdadadag tayo ng mga panibagong barko, yung mga bago hindi sikanhan, para mapalakas yung ating kakayahan sa West Philippine Sea magpatrolya. Yun ang sabi ng ating mahal na Pangulo. Sabi niya, hindi tayo titigil hanggat hindi na kukuha ang karapatan natin. Dahil atin yung mga isla na yun dahil sakop yun sa 9 dash line, 200 nautical miles yun ang international law. Kaya kanina bumisita si Pangulong Bongbong Marcos doon sa mga Philippine Coast Guard. Tsaka nagbigay rin siya ng parangal. So pakinggan natin ang konting mensahe niya. Mga idadagdag natin, we will eventually have 40 of them and that will give us an increased capability. Sure. Ayun nga, sabi niya magdagdag ng mga panibagong barko para patuloy na magpapatrolya sa ating mga teritoryo para hindi tayo maharas ulit ng Chinese government, mga Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea, sabi ng ating Pangulo. Kaya sabi niya tuloy-tuloy lang ang ating pagpapalakas ng ating mga sandatahang lakas, mga bagong barko, mga armas. Pati si Colonel Aguilar nagsalita na rin yung AFP na walang isusuko kahit katiting na teritoryo. Sabi ni Colonel Aguilar sa interview kanina ng media sa usapin ng West Philippine Sea. Kaya sabi niya tuloy-tuloy lang tayo, iwasan lang natin yung mga
Chinese Coast Guard kung pwedeng iwasan dahil talagang masalimuot na sitwasyon kung oras na magkabanggaan, baka yun pang dahilan ng gera sa pagitan ng Pilipinas at China kasi hinaharas na tayo, iniipit tayo, sabi ni Colonel. Kaya kailangan natin magpatsyag, magmasid sa ating mga kinikilos dahil mahirap na usapin to sa West Philippine Sea. Kaya sabi niya, kung maaari, iwasan talaga ang mga anumang mga pagkakamali ng ating mga Philippine Coast Guard. Kailangan daanin muna talaga sa diplomasya. Hindi muna tayo basta-basta magpalabas ng mga anong statement na nakakasama sa China. Dahil kung tapang, marami tayong tapang. Ang problema lang sa atin, yung mga kagamitan natin pandigma, hindi talaga sapat kung oras na magkaroon ng gera sa pagitan ng Pilipinas at China dahil ang China talagang matayog na, mataas na ang lipad nila, samantalang tayo nag-uumpisa pa lang tayong ng ating mga sandatahang lakas at saka mga barkong pandigma. Mismo si Commodore Abo nagsalita na rin, yung Commodore, yung hepe ng Philippines Coast Guard, na kahit katiting wala tayong isusuko, patuloy lang tayong magbantay sa ating mga teritoryo, huwag tayong paapekto sa